Papansin mo kaya ako'y magkukunwari ba sa nararamdaman kahit walang pumapagitan? Ikaw ang tanging gustong pagpasdan. Oo, sana ako'y pagbigyan kahit tagal nang hinihintay. Bawat saglit sumasablay, isayaw mo ako sinta, ibubulong ko ang musika, hindad ng puso'y magiging isa, takbo ng mundo'y magpapahinga, parang isang pelikula, ilayo man tayo ng tadhana, bumabalik sa bawat eksena. Ako at ikaw, wala nang iba. Kinanta ko po siya for a movie. So, si Denay na to love story po yung movie. So, Ang dami-daming bagay na hindi naman kailangan. Kung pwede lang mawasan natin ang mga tampuhan. Hindi mo lang alam, hindi mo ba nararanasan? Kahapon sana natin di mo na pinahirapan. Patawad mali, di na ang oras kapag hinayaan lumipas, madarama mo hanggang bukas, di mababawi muli, di na maihiyan. Natapos ang himas ng sandali, di kubli aking tinig nang lumipas na di man lang nasabi salamat hanggang sa muli. Ang dami-daming bagay na hindi naman kailangan. Kung pwede lang mawasan natin ang mga tampuhan. Hindi mo lang alam, hindi mo pa nararanasan. Kahapon sana natin di mo na pinahirapan. Patawad muli, di na mali, di na mali. Salamat sa pagpunta nyo. Meron ba ditong 40 years ago nagpupunta na sa ganitong festival? Meron naman siguro. No? 40 years ago, marami po. More than 40 years pa. So, makabash lang tayo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako naman po si Ned Esguera. Ako po yung nagbe-base for Friday. Thank you po so much for coming out para po sa event na to support our upcoming concert. Thank you po. Alright, good evening, good afternoon everyone. Thanks for coming tonight. Thanks for coming this afternoon. I'm Yubes. Ako po yung bagong luma with Side A. I've been with Side A for 10 years. Roughly a few months shy of 10 years. And we are happy you guys are supporting our upcoming concert with, of course, the wonderful and talented Janine Tenyosa. Good afternoon, guys. Thanks. Hello po, thank you po ulit. I'm so grateful po talaga to be able to have this opportunity po with Side A. Yeah, I'm just happy po talaga. Thank you po. Ayan, thank you so much. Siyempre, kinuha po ni Mommy na si Mommy din po kasi nakahilig talaga ng Side A ever since she was in the young days. And ako, syempre, kung ano po yung pinapakinggan ng nanay ko, pinapakinggan ko rin po. So, yeah, sobrang happy lang din po ako talaga na
ano po yung kakalabasan ng buong concert with our collaborations as well na surprise po namin with all of you. So, yeah. Sa side A po, isa po kayo sa nagpauso ng mga albums na pinunan from the live gig o live concert. Di ba po? Kumbaga nag-release kayo ng hindi siya studio recording kundi yung live show. Kumbaga right now po, ano yung concept po ng ganun, sir? Kaysa ano po yung difference ng ganun? Kasi nung time na yun, di ba, uso yung mga internet. Ano na, parang pag-boom na yung internet. Tapos, ilang gig yan. So yung gigabytes, di ba? Doon ko nakuha yan parang word na ngayon yung gig, iba na yung itsura ng word ng gig. So para maibalik yung itsura ng talagang banda na word which is gig. Kami, pag may gig kami, may tutug kami. So ginawa ko parang side A gig. So ano lang naman yun parang patawid lang yun habang ginagawa pa namin yung mga original sa akin. So since side A din naman, nag-umpisa as a cover band, yun talaga kami. Nag-umpisa kami, puro covers lang. So, tapos, in the long run, nakasulat ng mga konting awitin sa sarili namin. So, yun lang yung naging konsepto doon. Wala kaming intention na kung tayo yung live naman, capture natin yung live. More on yung word lang yun. Parang marketing lang yung point ko doon is yung marketing side. But, yun nga, siguro, it paid also in a way na kinagat ng tao na, pwede pala yun na magkaroon ka ng kopya na habang imbis na lumagas ka para manood ng live, pwede mo na lang i-play mo. Manood ka sa bahay ng doon ka dito. Sir, but you're also looking forward dun sa days na uso po talaga ang mga physical CDs and albums po. Yung mga cassette tapes po yung may vinyl din. Napunta namin yun, Kasi vinyl, nakatatlong vinyl kami before, bago naging CD. Actually, yung naman history naman sa inyo, yung CD single kami yung una naglabas dito. Yun yung Forevermore, tapos Back to Back. Actually, we're not actually banking on the song Forevermore. So, sabi ni dati namin, yung maon namin manager, gumawa kayo ng isang cover namin para may backup lang tayo dun sa bagong kanta nyo. Kasi medyo matagal na kami walang hit up after Hold On. So, actually, tinutug pa namin yung Forevermore live deep, unrecorded. Tinutug namin yung sa folk arts. Kasama si Regine yung time na yun. Homecoming concert. We tried it live, unrecorded. We played it, and then nagulat kami yung response ng tao medyo. So, we decided to record it. And then just make sure, ano rin yun, parang strategy rin ng management, supported with the song na commercial, and that was Tell Me. So, sinabay namin yung Tell Me. Then, sabi ko, sige, I'll do a band version of Tell Me. So, pinaalam namin kay Mr. Yoyo Kanta for his approval yung arrangement. And then when he liked it, we went through with the project. So, side A single. Ngayon yung mga merch naman, what we did, usually nag-ano lang kami pagka-mission kami, like we did with Now and Then. Nagdadala lang kami ng merch, mostly mga t-shirts, hoodies, ganun lang. Pero, saka po yung album itself. Yung album itself, we tried it sa Redux. Online, may online. Sa online. And right now po, what's the next course? Ngayon wala kami physical, yung mga bago naming songs na nilabas. Wala pa kami physical. May mga latest single. Spotify siya. Nasa ano lang, nasa ano sa Google, social media. Digital. Ano pong latest na yun ang side? Yung Caught in the Days under White Scope. And last question na lang po, Pero baka lumipat. ano pong management ngayon ng side, sir? Ano? Under po ano what management or sino? Ngayon wala. We're managing ourselves. Managing. Pero yung ano lang, yung White Scope is parang per project ano lang. But, yun.
Last question na lang po, sir. Sige. Ngayon po na may yung talagang set up na po yung banda, yung talagang meron na po kayong instant ngayon na vocalist, magre-imagine po ba kayo ng mga hit songs yung before? Like Forevermore, yung talagang yung new vocalist o yung existing vocalist na po ngayon magiging voice po? Hindi, ano naman, Tuloy-tuloy lang naman kami nagko-compose. Lalo na itong kami kasi ng Aldi, matagal na kami nagsama. Many years. So ang pinakabago ng si Hugh, si Ned, saka si Libon, mga bagong luma, puro mga magagaling silang songwriters. So tuloy-tuloy kami nagko-compose. Tapos pag meron kaming na buo kanta, nire-release lang namin isa-isa. Yung ibig ko po sabihin na kapag pinlay ko yung kanta na Forevermore, yung current members na po, yung talagang hindi na po yung version namin ng Forevermore. hindi na po yung process is Hindi, alam nyo, ang dami ng Meron tayong Japanese version dati. hindi, ang Meron dami, talaga. ang dami ng version ng Forevermore. Juris, yung si David Archuleta, Martin Rivera, meron. Actually, sana si Janine. may duet version pa lang, may mga duet version pa lang. So anyways, with respect to the songwriter, Joey Ben, nung nagsama kami sa Redux, I actually told him, Joey, ang dami ng version ng Forevermore. Sabi, oo nga. Pero pwede ba akong mag-request? So nag-request ako sa kanya. So sabi ko, parinig naman ng composer's version. Since you wrote the song, gawa ko ng version mo sa Redux. So we did that with Redux. So parang yun na yung para sa akin, tulo na yun. Ano na yun. Tuntok na yun. Sobrang ano na. So kami naman, on our own, sometimes we sing Forevermore sa gigs or sa mga special events. As much as possible, we add a few new flavors for the song. Minsan binibigyan namin, minsan mabagal na. So depende sa ano namin, sa flow. Pero yun, kinakanta pa rin namin ng Forevermore. Yes, ang susunod na magtatanong si Al. Salamat sa Yan nga po, di ba? So, ito okay lang. Kasi medyo, siyempre showbiz, di ba? Medyo may konting intriga. Okay lang po ba yun sa inyo? Sige po Di ba yung dating yung Anets, yung kagrupo nyo? Kasi may mga balita lang po na di umano, yung pinasikat, yung kanta dati yung Forevermore, ay gusto niya sanang kakantin, pero parang ayaw daw nyo. Pinagbabawal nyo yata ang kantayin ni Generoso. Si Joey. Ano Joey yun? Joey kasi yung piyaw. Charos lang. Yan. How to po? A few months ago lang yan, o weeks ago, nag-announce si Joey Benin. Si Joey Benin, siya yung composer ng Forevermore. Original member siya ng Side A for many years. Nakasama ko rin siya for many years. And pinagbawalan na niya si Joey para kumanta ng Forevermore. So maraming nag-react, naging viral, maraming nag-aaway, sila nag-aaway. Hindi naman kami sumasali. Tapos, a few days ago, nag-issue na after the reactions, even siguro, siguro nag-react din si Joey G and the other.
Okay. A few days ago, nag-issue naman si Joey Benin ng official statement explaining why he had to forbid Joey Generoso from singing the song Forevermore. If i-review natin yung sinabi niya na Forevermore is talagang for side A only, and he can only sing it kung kasama siya sa side A. Since hindi na siya kasama sa side A, I think it's fair na wag na niyang kantahin. Kasi nagkakaroon ng, naranasan namin to nung umalis si Joey Kasi nagbuo siya ng grupo niya. He formed his own group even during the time na nag-exist pa kami. So pinagsabay niya. Tapos, strangely, well, for me and siguro for others, kinakanta pa rin niya yung playlist namin nagkakapareho So parang iniisip ko, nagsolo ka na I mean, gusto mong mag-solo. Bakit uulitin yung ginagawa with side A? So parang sa akin hindi nagko-connect So nagiging confusing, parang nagiging dalawa yung side A. Tapos every time lalabas siya, laging merong caption na formerly of side A. And it keeps happening many times. So pinapabayaan lang namin. And then eventually, siguro it came to Joey Benin's attention na parang, teka, tigilan na natin to. Parang ayusin natin na wag nang ganon kasi hindi okay. Confusing, tsaka parang hindi tama Hindi tama na nag-solo siya tapos is still singing the same side A playlist. Hindi lang Forevermore, even the other songs, which was arranged and pinaghirapan din ng other members of side A. So, ibig niyo po sabihin, merong ibang grupo na ngayon si Joey G. Oo, matagal na. Opo. Since before 2015 pa, no? No, yeah, actually, just to follow up, yung kwento ni Earl. So, 2015, si Joey G officially went solo. And according to him, one of the reasons was he wanted to explore his own music, his own identity, away from side A. So, wala namang we were all very supportive. Actually, ako, nung nag-record siya ng album niya, I actually wrote a song for him sa album niya in support of his career. Kasi, like Joey Benin said sa article niya, sino ba naman hindi gustong makinig sa kanya? Hindi mo na boses ni Joey. He has proven himself before. So, also, just to clarify, yung parang if people think na kami as side A ang nagsabing wag niyang kantahin. No, none of us ever said anything about it. And none of us have the right to say that kasi legally dito sa atin, ang may karapatan lang po na magsabi is the composer himself, which Joey Benin masterfully explained naman po. Pero nung umalis po ba sa inyo si Joey, meron kayong samaan ng loob? Ay, inangkin na talaga ni Fred, inangkin mo na talaga. Umalis ka sa inyo. Siyempre, may tampuan kayo kasi nag-solo, parang pili niya, kaya ko na to. Di ba dahil sumikat nga yung mga kanta niyo? Ay, hindi. Open kami sa gano'n. Kung iniisip niyang career move, open kami sa gano'n. Kasi nangyayari yan at nangyari na sa lahat sa amin. We were former members of other bands. Then ako, hindi pa ako side A, then kinuha ko ng side A. I had to explain myself to the band na aalisan ko. And okay naman sila, no? Well, depende yun sa perspective ng mga kasama mo dati. Nasasali ka sa ibang banda, di ba? Nagsabi naman siya ng maayos, and at the same time, he gave us enough time to, hindi naman yung biglaan na bala kayo. No. He left us, I'd like to remember na he left us on good terms kami na maayos niya kami sinabi na it's about time for me na to go solo. So, mali pagkakanta niya po yung mga kanta nila ni Forevermore para nakadikit para sa kanyang side A, di ba? So, parang Ordeon Pearl din pala kayo na yung taga Six Cycle Mind lumipat sa kanila. Yung vocalist, ganun. So, parang ganun pala nangyari, di ba? Show na? Ay, hindi. Sige, ayan po. So, congrats po sa Yes po, meron po kami mga solo set and meron din kami mga, I think, collaboration part. Pero surprise na lang po yung songs. Pero siguro one song that I would
like to sing po with us, Tell Me, and Tila. Sample ng sample daw. Sample ng Tell chef. Me. Please. Oh my gosh, nakakahiya. Kailangan ba? Tell me, where did I go wrong? What did I do to make you change your mind completely? And I thought this love would never end. But if this love's not ours to have, I'll let it go with you goodbye. Kanta ni Joey Albert siya. Joey Albert ang original. And then, ginersion na namin is sa yun lang. Kung si Wild. And then, ano yung ano nga yung... So, how do you think your music would complement each other, given that, you know, you came from different generations? Yun nga yung challenge eh. Hindi, ano naman eh, basically, the theme of our songs are life, love, and whatnot. So, andun din naman yung mga bagong awitin na ginawa ni Libon and ni Ned. Pasok din sa, for me, pasok sa Gen Z siya. Although, yun nga, parating namin inaano na, siyempre pag kami yung sound namin, pag nagsama-sama, iba rin yung tunog eh. So yung mga Gen Z naman, pag nagsama. So we have our own flavors na. So yun lang naman, itatap lang namin yung mga tamang flavor eh. Gagawa ka ng bagong pagkain. And then hopefully, masarap yung lumabas. So that's the thing that challenges us always whenever we get to perform with whoever wants to, or we have a chance to perform with. So, ganun lang parati ang mga artists. Basta kailangan lang, wag pilit o wag natin pilitin. Kailangan yung flow natural o walang ano pa. Walang pretensions, walang kailangan nag-enjoy lahat. Yung habang ginagawa mo, napapamiti ka. Tsaka masarap paghaluin yun parang vintage. Tsaka yung bago, di ba? Oo, sa pagkain, ganun, sa technology, ganun din, sa art. Maganda i-combine mo. So, okay ito nangyayari. Maganda. So hopefully we could come up with really something interesting, something people will love. Get to ano yun eh, whenever you get a chance to help, di ba? Hindi mo pwedeng hindihan yun eh. Talaga naman yun. Opportunity yan. So, hindi na pinag-iisipan yun. As much as we could help, lalo na the best way we can is come through our music. Napakadali. I mean, in our way, and nag-enjoy kami, hindi nakakatulong pa kami. And actually, we've been doing a lot of yung mga benefit shows, lalo na yung mga kapwa namin musiko. We won't mention it na kung sino exactly, but we did a lot. And then, pagka usapan namin yun, pag meron dumating naman ganyan, and then pwede naman tayo, why not? Open kami doon parati. So, lalo na with Skin. Skin is our family. So, kung meron silang kailangan na tulong namin, in a way, na para makatulong sila, we're there always to be a part of it. Thank you and good luck to you. Thank you. Very pretty monster. Gentle monster. Actually, may terminology sa mga musicians na when you give praise to a certain, mga magagaling talaga. Tawag namin dyan mga hustler. So, parang for her age, being this young, and how she sings masterfully. Eh, parang ang tingin namin dyan mga hustler to. Yung in command of her voice and how she sings. Ang galing. Oh, to be honest, I actually heard her for the first time nung nag-ano kami, birthday yata. Birthday ni Doc Rich. Birthday ni Doc Sino to? Parang last performance ko kumanta.
Parang ganun yung LED. Ako, if I may add, bukod sinabi nila monster, pero ako when I hear her sing, parang for someone so young, parang it's so soulful, parang may laman yung pagkanta niya, hindi lang just to sing the lyrics and just to belt it out, because you can hear this, grabe yung range niya, pero when she sings the song, huwag sana lalaki yung ulo mo kasi. Hindi talaga, soulful, yun yung mga word eh, soulful yung pagkanta niya. Alam mong she feels it, she intends to, she sings the notes with rightful intent. Ganun. So soulful talaga. So we are, ang tanong kanina, bakit kami ang kasama niya? Sabi ko kay Ernie kanina, bakit kami? Bakit kami ang kasama niya? Kasi kung bakit iisipin mo, she keeps saying na I'm just with these legends or with these people. Kami in the same, parang we are privileged. We are happy na kasama namin si Jenny. Kasi Sa kami ano din, may kabog din. May kabog din. oo, lalagyan tayo nito eh. May ganun din. Could answer this particular question better. Producer daw. Saan po yung G-Skin? Hi everyone. It's a benefit concert, so some proceeds of the concert will be given to the Pedro Camisol construction of the church. In Las Vegas. Muntinlupa ata. Tama ba? Kasi si Sir Aris. Sir Aris? Masan? Pedro Camisol din no? Okay, sure. Basta Pedro Camisol Church, build up yan eh, build up for a church. And also one organization of Team Raya for Peace. Ayun, so one organization and one church. Thank you. Thank you po.